Saglit ko. Sige, Ernesto. Join si Sir. Gandang gabi po. O, parang wala kayo sa office nyo ngayon, ah. Hello, sir. Magandang gabi. Magandang gabi. Tinauna na si... Magandang gabi din. Sangkot na kakain. Parigan, maraming salamat po sa wagas ng pagdating sa amin, sa bawat sa kalidad na sinabi ko sa inyong mga salita, and fast since you are faithful and just to give us all our unrighteousness. Kaya parigan, maraming salamat po ito sa beginning anak ni Jesus Cristo na tuloy ang bigyan sa amin. Saan ko, pag magpag-isa ni parigan, patuloy namin pag ang Espiritu na siya po, kaya patuloy namin siya po. Sa ating lahat, ay Ate Latifa. Ano po first name natin Latifa pa? Latifa po talaga? Baka na-muted siya. Hindi. Ate Latifa, ano pong first name po natin para ma-address po namin kayo ng tama? Ano po? Ano pong name po ninyo? Latifa po talaga? Apo. Okay, Ate Latifa. Okay. So, actually, most sa atin is datihan na po umaattend talaga rito na ang first time lang po rito na makasama po natin ay si Ate Latifa. No? Gusto lang po natin siyang bigyan ng background ba kung ano ba yung pinag-aaralan natin dito. No? Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Based lang po lahat ng pinag-aaralan natin sa Bible. No, hindi tayo kumukuha sa mga ibang aral, doon lang po lahat sa Bible ang pinag-aaralan natin dito, no? Ang nakasentro sa pag-aaral natin ang Panginoong Hesus, yung kanyang mga salita, yung ating kaligtasan patungo sa Diyos Ama. No, yun yung pinag-aaralan natin dito. At yung last week na, itong mga nakaraang pag-aaral, mayroon tayong series ng pag-aaral para makilala natin ang ating Panginoong ang Diyos Ama, Panginoong Hesus, ang Banal na Espiritu Santo, para mas lalo natin siyang makilala, mas lalo tayong mapalapit sa Kanya, mas lalo tumas yung ating pananampalataya. Napag-aaralan natin yung mga nakaraan, siguro i-review namin po sa mga susunod na linggo, pag-aaral natin, yung mga natapos na rin ng pag-aaral, no? Lalo yung tungkol sa mga kaligtasan, no? Kasi napakahalagang pag-aaral po yun. Malaman natin na kailangan natin ng kaligtasan. Yan, no? Yan ang napaka-importante na tayo ay lalayo sa Panginoon. Lalo pa na malayo tayo sa Panginoon, malayo tayo sa Diyos. No? Hindi niya tayo naririnig. Kaya yun, kailangan ma-realize natin yun para mas lalo tayo palapit sa Kanya. No? Yung mga nakarang pag-aaral namin, yan, para na ko rin kina Richie na hindi nakarating dati, si Ate Perilyn. Yung sino ba ang tao? Yan, hindi na sure kung nandito po kayo. Ano ba ang tao? Sino ba yun?
Tapos nung last week, nasimulan namin yung pag-aaral na sino ang Diyos. Sino ang Diyos. Para mas lalo natin makilala, lagi natin binabanggit yan, naririnig sa magulang natin, mula ng bata pa tayo, pinagamit natin ang Diyos, diba? Pero pare-pareho may pinapatungkulan natin ng Diyos. Kilala ba natin yung Diyos na pinabanggit natin? Okay, ako kilala ko pala si Kuya Dan, ang ating kasama, ang elder po namin sa church. No? Hello po. So, si Kuya Chris, Magandang gabi po. kasama namin sa church. Hello. Okay, of course, kilala niyo na siguro sila Sir June, sila Sir Frank. Si Archer lang kilala ko. Thank you pala sa pag-invite. Dito po sa center. Founder. Pinaka-head po natin sa center tsaka si Frank. Thank you po. Okay. So, welcome po tayo ate. So, may ito tayo. Pasalamat po. So, i-direct natin yung pinag-aralan natin last week. Richie, no? Ate Ferelay. So, para makakatch up po tayo doon sa mga pinag-aralan natin yung nakaraan. Okay, habang i-review muna natin yung mga pinag-aralan natin. Okay? Okay. Sige, mag-share ko ako ng dito slides. Doktor na yan? Right. Right. So, pagpapatuloy po natin yung ating napag-aralan, nung nakaraan na pag-aralan ng dito at syempre, kung sino ba ang Diyos, no? Kung sino ba yung tinatawag natin Diyos. No? Kasi, dito. Okay? So, sa ating pag-aaral po pala, kung sakaling meron kayong gustong i-share, no? Kung meron kayong maalala, habang tayo nag-aaral, kung may gusto kayong i-share, may katanungan, may hindi malinaw o may medyo napapabilis din yung turo namin, pwede po kayong mag-open ng mic, no? Mag-click para magbigay ng katanungan o magbigay ng mag-share kung meron dito kayong gusto i-share dito. Okay? So, ito nga po yung pinag-aaralan natin yung last week na nasimulan na natin at pero nasa unahan lang po. Review lang po natin sino ang Diyos, no? Ito po yung pinag-aaralan natin. Sabi nga natin na kailangan natin makilala ang Diyos para kilala natin kung sino yung pinapatuloy natin, yung tinatawag natin Diyos, yung kung saan tayo nag-pray. No? Kailangan alam natin kung sino ba talaga siya. Sabi nga dito sa introduction, babasa natin kay Kuya Ernest yung introduction bago natin i-explain ang palisa-isa. Sige nga po, Kuya Ernest, maganda po yung mic nito. Kasi malinaw pakinggan natin sa lahat. Okay nyo na lang po yung mic nito, Kuya Ernest. Nakamit po kayo, Kuya. Ako ba, sir? Ako yun, ano, di ba? Ako yun. Dahil dalawa kami, Ernest. Opo. Para kayo. Dalawa. Sige. Sige po, babasahin ko po. Sa simula pa lamang ng kasaysayan ng tao ay naroon na ang kanyang pakipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay pinatotohanan ni Apostol Pablo na nagwikang ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag
ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain niya ang sanlibutan. Ang kalikasan hindi nakikita ay kanyang walang hanggang kapangyarihan. At pagka Diyos ay maliwanag na nahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan kahit na kilala na nila ang Diyos. Siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip ay naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Salamat, Kuya Ernesto po. So, yun. Wala naman. Okay. Mula sa binasa ni Kuya Ernesto, mayroon tayong 4 na punto roon. No? Sa unang-una nga yun, sabi natin last week, mula sa binasa ito, ang Diyos ay nagpapakilala sa kanyang mga nilalang. No? Nagpapakilala siya sa kanyang mga nilalang. Sabi nga rito, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yan mga inihahayag sa kanila ng Diyos. So, ibig sabihin, nagpapakilala ang Panginoon sa atin. Paano ba siya nagpapakilala? Sabi rito, wala pa nang liplayin ng salitan sa kalikasan hindi nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na hayag sa bagay na ginawa niya. No? Sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Ano ba yung mga bagay na ginawa niya? No? Through His creation. Diba? Nasabi natin yung langit at lupa, yung mundo natin, yung dagat, di ba? Yan yung mga bagay na ginawa yan. Diyan natin nakikilala ang Panginoon. Yan, ang kalikasan, ang tao. Yan, makikita natin na may gumawa, no? May Diyos doon siya nagpapakilala. Pati yung mga sinasabi rin dito ng mga bagay na hindi natin nakikita, tulad ng nabanggit natin last week nga, di ba? Yung mga parang example namin, yung air, hindi mo nakikita yan, di ba? Pero alam natin, nararamdaman natin. Yung gravity, yung radiation from sun, yan yung mga yan, hindi natin nakikita. Pero nararamdaman natin. No? Pero din ang Panginoon, nagpapakilala siya through His creation. Okay? Kung nagpapakilala nga siya sa atin, ibig sabihin, tayong mga nilalang, may kakayahan ng mga tao na pinalanan ng Diyos, sabi natin last week, no? Kaya sabi nga rito, wala tayong magdadalilan na hindi natin ang kilala ang Diyos. No? Kasi sabi nga rito, kahit kilala na nila ang Diyos, yung iba, may kakayahan tayong kilalanan ng Panginoon kasi binigyan tayo ng pag-iisip natin, di ba? Meron tayong pandama para maramdaman natin yung hangin, kung sakali na nagawa niya. Meron tayong paningin para ma-appreciate natin yung kagandahan ng mundo. No? Meron tayong pag-iisip ka para maka-decide kung ano yung maganda, hindi maganda, para ma-appreciate yung mga gawa ng ating Panginoon. No? May kaganda kailan? Okay? So far may dagdag po tayo yan. Kay Ate Yaya, Ate Brenda, meron po kayong katanungan o talagdagan tungkol dito kung kayo hindi pa maliwanag. Maya-maya na po ako magtatanong. Sige, isa mo lang, sulat mo lang, no? Para mamaya. Para hindi makalimutan. Kuya lang, tsaka ni Kuya Chris. Tsaka ni Sir Jun. Para hindi makalimutan. Para sa po sa kay Ate Marilyn, kumusta na po kayo? Namiss namin po kayo. Ate Richie, baka may... Good evening po, sir. Good evening po, everyone. May meron po ba kayo katanungan tungkol dito sa ating dinidiscuss kung sino ba ang Diyos? Wala po, sir. Alaman? Malinaw po kayong pagkakabanggit natin kanina. Ang nagpapakilala sa atin, tapos may kakayahan pagpapakilala siya. Opo, sir. Malinaw. Malinaw po. Okay, salamat po. Si Richie,
Yan, si Richie. Kung sa na Richie, Yes, sir. malinaw ba? Malinaw naman po. Nagpuputol-putol lang po sa akin kasi yung internet ko po is data lang. Ano po yun? Nagpuputol-putol lang po sa akin kasi data ko lang po kasi ginagamit. Okay. Okay, pero malinaw po ba kami sa inyo? Narinig ko Malinaw. naman, sir. Okay. Malinaw na ako sa akin. Sige, tuloy po kayo. No? Kung dito mga sa binasa natin dito sa Roma, sa sulat ni Pablo, sa mga taga-Roma, no? Na sinasabi na nagpapakilala ang Panginoon, ang Diyos sa atin. Pangatlo, sabi rito, dapat kilalanin ng Diyos ayon sa kanyang kapahayagan at hindi sa sariling paghaka-haka o sa sarili lang natin na opinion. Hindi yung sa ginawa nating Diyos, no? Para sa sarili lang natin. No? Kailangan kilalanin natin siya na ayon sa kanyang kapahayagan, kung paano niya pinapakilala yung kanyang sarili. Di ba? Sabi nga rito, kapag marami kasing nag-aaral din ng Bible, di ba? Pero iba naman yung pakahulugan nila, maliban kung hindi ito nagsisentro tungkol sa Panginoon, wala rin po yun. No? Parang, ano lang yun, parang human knowledge, sabi nga nila. No? Kung iba yung pagpapakilala nila. Nagpapakilala ang ating Panginoon through Bible sa ating libro, yung mga nakasulatan. Basahin natin yung para makilala natin siya. Kung labas dito, walang silbi po yun, wala rin pong sa yun. No? Sabi nga, last week, gaano man kaganda yung dinidescribe mo tungkol sa Panginoon. Kung hindi ito naaayon sa Bible, wala rin po itong silbi. No? Wala rin pong, it's all in vain, sabi nga nila. Kailangan, kung ano yung sinasabi ng Diyos tungkol sa Kanya, sa Bible, yun din yun. No? Kasi maraming describe tungkol sa Diyos na hindi naaayon sa Bible. Kaya wala rin po tayo na ito. Walang puntos po yun. Okay? So dapat kilalanin natin siya ayon sa kanyang pagpapakilala. Ayon din sa Bible. Okay po? Pangatlo yun, pang-apat, sabi nga rito, ang pagkilala sa Diyos sa labas ng kapahayagan ay isang kahangalan at pagdidilim ng pag-iisip. No? Pagdidilim ng isipan. Yan nga, kapag hindi natin siya kinilala, kung ayaw lang natin sa kanyang ating lang opinion, ating lang haka-haka, ito tawag nila kahangalan, foolishness. Parang sabi sa English, foolishness, parang walang silbi yun. Sabi nga rito, kung hindi natin maintindihan ang Diyos, ang ating Creator, no? Sabi nga doon sa una, di ba, siya ang may likhalat, siya ang may ano. Hindi natin maintindihan ang pagkakalikha o yung purpose talaga na atin. Kung bakit tayo nilikha, kung hindi natin kilala ang Diyos. Kung labas sa labas doon sa pagpapakilala niya sa atin. Sabi nga rito, kung lahat ng ating kaisipan ay walang saysay. Yung lahat ng ating pagkakilala sa Kanya ay mawawalan ng saysay. Parang worthless. Kapag ganito ang ating pag-iisip, ito ang magdadala sa atin sa wrong conclusion. Kaya sabi, pag-idimulan ng ating isipan. Kaya kailangan kilalanin talaga natin ang ating Diyos Ama, ang ating Diyos na sinasamba. Diba? Kasi kung hindi natin siya kilala, maliligaw talaga tayo. Hanggang sa pwede tayong, pag naligaw tayo, pag naging walang saysay, kaya marami nga rin yung mga... Kapitan, yung wala din. Siya matatot, takanatid yung mga katot, tabay. Maganda lang, humina. What is extension? What? Extension. Parang taka-dominasyon, yung mas dami pa. Okay, sige po. Sabi nga, tuloy po natin, sabi nga rin po, kapag hindi natin siya kilala, maliligaw tayo. Pag naligaw tayo, yung sa dumating na parang yung walang saysayang lahat. No? Kaya may mga tawag, tinatawag tayong atheist, di ba? Mga atheist. Kasi para sa kanila, walang Diyos, parang gano'n. Kasi nga, hindi nila kilala ang Diyos.
No? Parang walang Diyos sa kanila sa buhay nila. Pag ganoon din sa atin, pag hindi natin kilala ang Diyos, darating yung bagay, parang hindi ka maniniwalagan sa lahat na nakikita mo. No, naguguluhan ka. Hanggang lalayo ka sa Diyos kasi hindi mo siya kilala. So yun yung mga introduction namin yung last week. May karagdagan pa ito kaya? Kilala? So yun po yung para sa introduction natin. No? Kaya isipin natin lagi, ang Diyos ay nagpapakilala, kaya tayo makilala, at kilalanin siya ayon sa kanyang kapahayagan, at ang labas sa pagkilala sa kanyang kapahayagan ay isang kahangalan. No? Noong last week din, nagtanong tayo, ay pala, sinabi rin natin dito na isang napakahalagang bagay para sa atin lahat na nakakilala sa ating Panginoon, Jesus, nakakilala sa Diyos, no? Sa ating mga nag-aaral. Nalaman din natin na dahil rito, ang pananampalataya ng sino man ay hindi kailanman lalampas sa kanyang pagkakilala at pagkilala sa Diyos. Kung kilala mo lang ang Diyos, parang isang page lang, o yun lang ang pagkakilala, o isang page lang ng Bible, halimbawa, o isang verse lang, doon mo lang kilala ang Diyos. Doon lang yung pananampalataya ko. No? Hindi tataas doon yung faith mo. Sabi nga, yung pagkakilala mo sa Kanya, related yun sa faith mo lagi. No? Kaya kailangan magbasa tayo ng magbasa. Hindi mo pwedeng sabihin na ang faith ko is 100%. Kung ang alam mo lang sa Bible is wala less than 1%, hindi mo pwedeng sabihin yun, no? Yung faith mo, hindi tataas sa pagkilala mo sa Kanya. In-example nga natin ng last week, halimbawa, sa magkaibigan, unang kita mo pa lang, sabi mo, best friend na kayo, BFF kayo, parang gano'n. Best friend forever kayo. Pero unang araw pa lang yun, hindi mo pa siya tunay na kilala. Hindi mo pwede sabihin na 100% or 99% sa kanya mo na iasa yung buhay. Itatrust mo yung buhay mo sa kanya, parang gano'n. Kasi hindi mo pa siya kilala. Darating yung panahon, may mga mas matagal kayong magkasama, parang yung mga kaklase mo ngayon, di ba? Mula nung mas matagal kayong magkasama, mas nakikilala mo siya ng lulubusan. Pag nakikilala mo siya ng lulubusan, mas lumalalim yung pagkakaibigan nyo. No, ganun din sa atin na sa Panginoon. Kailangan kilalanin siya ng kilalanin para tumaas yung pananampalataya natin, yung faith natin. Kasi, kung di natin masasabi na ganun kataas yung pananampalataya mo, no? Kung ang pagkakilala mo sa Kanya o pagkilala mo sa Kanya kahit sa future, eh, hanggang doon lang sa 1%, 2% parang din. Okay? Pwedeng magsalita, kuya. Sige po. Okay. Ang medyo na ano lang po ako doon sa sinabi nyo na like kailangan yung sa Bible, nasabi niya po is dapat ang pagkilala sa Diyos is like parang buo. So, like yung halimbawa isang page lang yung alam mo sa Bible. So, ibig sabihin ganun lang din yung pagkilala sa Diyos. Right, kuya? So, ang sa akin, kasi hindi ako nagko-question na, kuya. I mean, ito lang yung opinion ko lang to kasi parang naguguluhan na ako. Hindi po ba dapat na hindi mo siya i-base sa hindi ako nag-aano sa Bible, kuya ha. Hindi ba dapat hindi siya i-base sa kung anong alam mo lang na verse, as long as alam mo kung sino kung ano ang Diyos na creators, then kasi kuya, magulo ba? Kasi tawag dito, halimbawa kuya, alam mo ang lahat ng verse, then gumagawa ka pa rin ng masama. So, di ba useless lang yung ganon? Unlike sa kakarampot lang ang alam mo, hindi ka masyadong hindi mo masyadong alam yung ano ng Bible, but yung faith mo sa Kanya is full. Ganon kuya, parang Sige. naiintindihan. Hindi namin yung sagot yung tanong mo, Tivland. Actually, hindi lang ikaw yung nagtatanong ng ganyan. Maraming nagsasabing, mayroon pa ka nagsasabi na mas okay yung relasyon nila sa Diyos, sila lang mag-isa, at kailangan pa nila sa church, may mga ganun din. Pero yung sa'yo naman, tungkol naman sa
ang mahalaga sa iyo, parang alam mo na mataas yung faith mo, parang gano'n, kahit wala kang alam sa Bible, wala kang isa lang na verse ang alam mo, parang gano'n ang sinasabi mo. Parang ganun, kuya. Sige, ito muna ang unang sagot sasagutin namin yung magandang katanungan yun. Pwede nga tayong hindi umalis doon kasi magandang katanungan. Sige, kay Kuya Frank. Ako meron ako comment tungkol doon. Tama, may point yung sinabi mo, Bren. Siyempre, yung according sa human understanding, alam natin, kasi actually biblically, itinanim sa puso ng tao na merong eternity. In denial lang yung iba na sinasabi nilang walang eternity, walang life after death. So, pag sabi ng Diyos dun sa, hindi ko matandaan yung verse, itinanim ng Diyos sa puso ng tao na merong eternity. Siyempre, yung identity ng Panginoon, ng Diyos, complicated. Kasi, bawat nilalang, bawat tribo, bawat bansa, noong unang panahon, meron silang, alam nila na meron superhuman, merong being, merong makapangyarihan na naglikha ng langit, naglikha ng lupa. So may kanya-kanyang version. Ngayon, yung pagkakilala, kailangan natin ma-identify, kailangan natin mahanap, kailangan natin makilala kung sino yung totoo. Ngayon, merong mystery sa pamamagitan ng Bible, which is nagtugma-tugma sa lahat, sa propesiya na darating, sa propesiya na darating pa, sa mga propesiyang naganap, nangyari. Kaya mo masasabi, kaya nga yung identity ng Diyos, yung identity ng Diyos, sa pamamagitan, tayo bilang Kristiyano, nakikilala natin yung Diyos natin sa pamamagitan ng Bible. Yung sinasabi natin na, konti lang yung pagkakilala sa Diyos, tapos iba, maraming alam sa Bible, pero nagkakasala pa din. Because no one is perfect. No one can be perfect. Christianity ay hindi siya dapat tumatawid ka sa wire. Ang pagiging Kristiyano ay dapat hindi siya burden in such a way na kailangan nakabakod lahat, kailangan nakabox. Because it is God's love, it is His word will guide you to the right path. So hindi mo siya pwedeng sukatin kahit nga yung napakabatikang tao na maraming alam sa Bible, hindi niya rin pwedeng sukatin, hamakin ang sino man na baguhan pa lang sa pananampalataya. Kasi yung kabuuan ng pananampalataya, hindi siya sinusukat sa kaalaman. Ang kabuuan ng pananampalataya ay sinusukat sa kabuuan ng pananampalataya ng puso mo. Kung gaano mo buo, baka half lang din ang pagkakilala mo sa Panginoong Hesus, baka siguro tao lang din siya, baka ganon. Baka siguro half tao lang siya, baka hindi talaga siya Diyos. So, ngayon, ang question dun sa puso mo, totoong Diyos ba talaga siya? Sa pagkakilala ko, buo na ba yung pagkakilala ko sa Kanya bilang Diyos? Ngayon, kung hindi pa sapat yung pagkakilala ko sa Kanya bilang Diyos, kaya ini-introduce sa atin yung Bible na para mas makilala pa natin siya ng lubusan. Okay? Okay. Sir John, meron pong nadagdagan. Parang ano lang siya. Kailangan rin siya pag-aralan para mas ano natin. Hindi, sa akin kasi, ang laman ng Biblia is more, lalo na sa New Testament, there are more in parables. And only those people who have the gift of vision and the gift to understand, at kung paano niya maintindihan yung laman ng Biblia, it's a gift from God. It's a grace. So, hindi lahat ng tao ay napagbibigyan ng pagkakataon na maintindihan ang laman ng Biblia unless if you have the faith. Kasi kapag wala kang faith, hindi mo ito maintindihan. Katulad lang ng isang baso ng tubig. No? Ang isang tao kapag nauuhaw, uhaw na siya, nakakita siya ng isang baso ng tubig, iinumin niya ito kaagad. Pero hindi niya alam na yung nabaso na ay puno rin ng baso ng tubig na may lason. So gaya lang din sa atin, naakala natin na ang ating faith is enough.
akala natin ang pagpaniwala natin sa Diyos ay yun na yun. Minsan yun ang magbibigay sa atin ng maling landas. Kasi nga hindi natin nakikita ang mga words ng Diyos na nakasulat doon mismo sa Biblia. The words of God in the Bible are, ito yung sinasabi sa atin na, and the word was made flesh and dwelt among us. So hindi natin maintindihan yung nakasulat sa Biblia. Hindi rin natin ma-recognize kung ang pagbaba ng Diyos dito sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi natin maintindihan kung bakit at kung paano ito nangyari. At kung paano na-save tayo through the death of Christ sa cross. So kailangan maintindihan natin ito. Ang tao kasi is, pinanganak tayong may will. Pinanganak na tayong may talino. So sa atin, binibigyan natin siya ng reason na, okay, hindi ako nagbabasa ng Biblia. May isang verse lang ako na alam. Tama na yun para sa akin. Pero ang pagkakaalam mo na yun ay tatalunin siya ng tinatawag nating talino ng katauhan. It's the human knowledge. Kasi napakalakas ng human knowledge. Nandyan ang influence ng environment mo, ng mga tao nakapaligid sa'yo. Pero kung marami ka pang alam tungkol sa Diyos na nakasulat sa Biblia, mas magiging malakas ang pananampalataya mo dahil ito ang magiging panangga mo sa lahat ng mga mangyayari sa kapaligiran mo, sa lahat ng mga maririnig mo at sa lahat ng makikita mo. Dahil ito ang magiging guide natin. Guide natin ito para makita natin kung ano ang totoo at hindi totoo. Yun lang po. Amen. Salamat po, Sir John. Sige. At Jai, maganda yung tanong. Ay mayroon yata tayong mga tao, mayroon tayong misconception patungkol sa Diyos. Kasi po, ay, kung i-relate natin to sa may asawa ka na ba, Ate Jai? Hindi na naman pinalastik din. Hindi na naman pinalastik ko, nakalimutan ko. Alimbawa, example lang, may naniligaw sa'yo, Ate Jai. Kung hindi mo siya kilala, halimbawa, ang pagkakilala mo lang sa kanya ay nagbibigay lang sa'yo ng chocolate at saka flowers at saka nag-I love you sa'yo, masasabi mo ba siya, kilala mo na siya? Siguro hindi pa, di po ba? So pag sa mga buwan, nakita mo na siya na sumama ka sa bahay niya, nakita mo na maalagain pala siya sa nanay niya, sa tatay niya. O di tumaas yung yung pagtiwala mo sa kanya kasi maalagain siya sa nanay at tatay. Tapos after isang buwan uli, nakita mo siya nagbigay sa nanay at tatay niya muli ng sweldo. O mas lalo kang tumaas yung panampalataya mo sa kanya na ay nanliligaw mo na, sasagutin mo na siya. Ganun din po, Ate Jai, sa Diyos. Ang isang excuse ng tao, hindi lang ikaw, lahat tayo, na ang sinasabi natin ay God is love, hindi ako pababayan ng Diyos. Sinasabi natin ang Diyos ay pag-ibig. Pero nakakalimutan natin na siya ay God is just, na siya ay nagpaparusa sa nagkakasala sa kanya. Sinasabi natin maawain ng Diyos Pero ang sinasabi natin maawain ng Diyos, ina-apply natin sa sarili natin. Pero ang totoo nun, ang maawain ng Diyos sa taong sumusunod sa Kanya. So ibig sabihin, kung hindi natin alam na ang Diyos pala ay maawain sa mga taong sumusunod sa Kanya, na merciful siya sa mga taong sumusunod. Mas merciful siya sa mga taong sumusunod sa Kanya, ito tayo, bihado na tayo doon kasi ang alam natin, God is love lang. Hindi natin na siya ay may justice din, siya ay gracious din, na siya ay holy din, na dapat tayo ay maging holy din. Tayo mismo, holy tayo. Yun yung sinasabi mo, Ate Jai, na mga taong maraming alam sa Bible na hindi gumagawa ng tama, sila po ay dinideceive nila, dinadaya nila yung sarili nila. Yun po yun. Ang sinasabi ni Kuya Araki na pag marami kang alam tungkol sa Diyos, mayroong malaking posibilidad pa lang yun, na tataas din yung panampalataya mo. Hindi ibig sabihin na tumaas. Pero ibig sabihin, maaaring ang posibilidad niya ay tumaas din. Kung ganito ang last time, kung isang nakaalala mo sa Bible, posibilidad din na ang maging faith mo
ay isang dangkal din, pero hindi na maaring lalagpas doon. Yun po, Ate Jai. Kaya po, di ba nasabi natin ng ang pag-aaral natin ay para natin makilala yung Diyos. Yun. Actually, ang purpose para makilala natin ang Diyos ay para magkakaroon tayo ng panampalataya sa Kanya. Kasi po kung konti lang po alam natin sa Bible, sorry to say, hindi po ang mission na po ng ng panampalataya ay kung ano po ang nasusunod mo sa sa sinasabi ng Diyos ng utos niya. Example lang sa mga utos niya, isa sa mga utos niya, example lang. Actually, ginagawa namin ito ang isa to sa mga utos ng Diyos, yung magturo. So paano ka magturo kung hindi ka mag-aaral? Paano ka magturo kung ang iyong buhay ay hindi na-transform? Ganun po, Ate Jai. Mahabang proseso. Pero hindi ibig sabihin na pag marami kang alam, ay mataas na panampalataya mo. Ano yun? Pero sigurado yun, pag konting alam mo, ano din yun, ang panampalataya mo, ano din yun, hindi rin siya lalagpas yung kung ano yung alam nyo. Hindi natin pwedeng igiit ang ating nasa isip, kung ano yung opinion natin. Kasi nga, yung nabanggit na nakaraan, last na, hindi, yung sa, i-back mo na konti, sa number 4. Ayan, ang pagkilala sa Diyos sa labas sa kanyang kapayagan ay isang kahangalan sa pagdilig ng isipan. Ibig sabihin, kung kinikilala natin ng Diyos, according lang sa atin, hindi po according sa sinasabi ng Diyos, ang sabi ng Bible, ito ay, ng Diyos, ay kahangalan. Ayan po yun. At pagdidilim ng isipan. Yun po yun. Dudugtungan ko, kuya, yung tanong ko. Kaya tayo po dito, sabay-sabay tayo natututo, sabay-sabay tayo nag-aaral. Kami din po, nag-upisa din sa ganyan. Lahat tayo talaga, we have to start from somewhere. Lahat talaga. So, praise be to God, nandyan kayo para at least nag-upisa kayo para po God is good na tuturuan na tayo pagkilala niya natin kanyang sarili sa atin habang tayo po ay nag-aaral. Yun po, Ate Jai. So dapat tayo talaga mag-aaral para po tumaas ang ating pagkakilala sa Kanya, tumaas ang ating panampalataya. May sasabihin yata siya. May sasabihin po kay Ate Jai? Meron. Sige po. Hindi ako nagka-question. Sorry po. Hindi po ako nagka-question sa faith natin lahat kasi, 'di ba? Pero kasi po, 'di ba, inaano niyo po na kailangan ano yung sinabi niyo po kanina na ano yun? Yung main question ko is example po, walang Bible at all. Ibig sabihin wala kayong paano niyo iaano yung faith niyo po? Kuya, iano mo nga yung question ko. Sige po, kaya. Ate, naintindihan kita kasi. Halimbawa, example lang. Bago nabuo yung Bible, ano yung pinagbabasihan ng mga tao? Ganun ba yung Opo, ganun po. Maganda yun, ate. Maganda yun. Ito po yung pinag-aralan natin. Ito po yun, ito po yan. Ang tao po, nung wala pa yung Bible, kahit po nung time ng mga Hebrew, wala pa yung Bible, ang sinasabi ng pag-aaral natin ngayon, ang Diyos Ama, ay nagpakilala siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ibig sabihin, Ate Jai, tatanungin kita, paano mo nalalaman na yung building may builder? Paano mo nalalaman natin? Kasi po naitayo siya. Nakikita may building, di po ba? Paano mo nalalaman na yung isang painting ay may painter? Kahit yung painter ay namatay na 300 years ago, example lang. Dahil nag-i-exist yung ginawa niya. Ngayon, ito po yung sinasabi natin kanina. Nalalaman natin na may Diyos dahil may creation. Kung may creation, mayroong creator. Okay. Mayroong creator. So, ibig sabihin, ang Diyos, nagpakilala siya sa pamamagitan ng kanyang creation.
Kaya nga po lahat ng tao sa mundo, kahit saan ka pumunta, mayroon silang sense of mayroon silang spiritual value nila ng sarili nila in general. Kahit yung hindi nakakilala sa kahit yung walang Bible. So ang taong walang Bible, i-judge sila, o ang taong hindi nakarinig tungkol ka sa Bible, tungkol sa kay Jesus Christ, ay yung gusto mong tanong, ay i-judge sila ng Diyos according po na-reveal sa Kanya through creation. Amen. Yun po yun. Ang Diyos naman natin ay pata siya. Hindi niya i-judge yung tao according sa kanyang, ang tao talaga ay hindi nakarinig tungkol kay sa ating Panginoong Hesus. Kasi nasa bundok siya. Hindi siya i-judge ng Diyos, hindi ka nagbabasa ng Bible, impyerno ka ngayon. Hindi po. Ang Diyos ay is just. Kaya po, ito isang attribute ng Diyos na He is just. So sa ating pag-aaral, malalaman mo na rin yun. Kung hindi mo alam na siya ay just, so maiisip mo na paano na lang yung hindi nakarinig sa walang Bible. So ang sagot natin, kung hindi tayo nag-aaral, i-judge sila according sa kanilang revelation ng Diyos sa kanila. In this case, yung creation. Yun po yun. So kaya lang, ang Diyos ay mabuti. Pinadala niya yung kanyang bugtong na anak para tayo iligtas. Kaya nga po tayo ngayon nag-aaral tungkol sa kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Yan po yun. Okay. Nasagot ko ba yung muling katanungan natin yung Jaya? Kung medyo may tanong pa ate, mayroong konting hindi na naunawaan, okay lang. Magtagal tayo dito, walang problema. Kahit hanggang next meeting, walang problema. Sige po, doon lang po sa unang sinabi niyo po na hindi po nagiging basihan ate yung konti lang kaalaman sa Bible or ang basehan po talaga sa pananampalataya ay yung naitanim sa puso mo at lalago sa puso mo at kung ano yung nakikita sa iyo ng nakikita ng pagbabago sa pagkilos mo. Patungkol naman po doon sa Bible. Ay hatulid po natin sa isang estudyante. Kayo po estudyante, di po ba? Opo, no? So pagka po merong test or exam, tanong ko lang po, pag po may exam or test, kailan po kayo mag-review? Before ng test o pagkatapos ng test? Before. Before ng test, di po ba? So yun po, no? Ang Lord po ay sadyang kay buti sa atin. Nagbigay po siya ng reviewer sa atin para po kung mayroon ng test, mayroon po tayong isasagot. So ano po sinabi niyo? Magre-review tayo bago mag-test, di po ba? So ang binigay po ng Lord na reviewer sa atin ay ang Bible. So kung tayo po ay kung magte-test po bukas at di tayo nakapag-review, malamang wala po tayong sasagot bukas, di po ba? So kailangan po nating mag-review, kaya kailangan po natin magbasa bago mag-test. Kailangan po natin mag-review. This is ang reviewer nga po na binigay sa atin ay ang Bible. Di po ba? Okay. Kasi hindi naman, useless na po yung pagre-review natin kung natapos na po yung test. Yan po. Okay. Kaya, so, nagdag ko na rin lang doon, may kinala, kasi marami naman yung naliwanag. Tulad ng sinabi mo kanina, yung marami yung may alam, naligaw pa, gumagawa pa ng masama. Di ba? Amen. Tayo pa kaya nakukunti. Mas madali tayo maliligaw, kaya ang gano'n natin gawin, basahin natin. Isang example dito, yung sulat ni Paul, itong Roma. Alam mo kung sino mga pinapatungkulan dito, yung mga Roma, mga Hudyo. Ayan, mga yan, manasahin niya, nagdadasal sila 5 beses, 6 beses, isang araw. No? Pero sinabihan pa rin sila ng hindi pinanaw. No? Marami na silang alam, marami silang alam sa kasulatan. No? Memory sila ang Torah, yung mga dating kasulatan bago pa yung Bible. Pero sinabihan sila na naligaw pa rin sila. So, kaya mas maganda, mas kilala natin ang Panginoon, di ba? Mas magbasa tayo, mas makilala natin siya, hindi tayo maliligaw. Actually, yung mga kaisipan na mahalaga sa atin, yung relasyon ko sa Panginoon, kahit wala akong alam sa Bible, okay na yun, basta alam ko mahalaga ang Panginoon. Actually, sa totoo lang, ayaw ko sana sabihin din, parang gulong ng kalaban to. Nung gawa ng kaaway ito. Parang malayo ko sa Bible, malayo ko sa katotohanan. No? Maraming mga ganong katuruan. O kaya may mga quote na ganyan sa nakikita natin sa Facebook. No? May mga quote na ganyan o may mga gawa ng kaaway ko yun. So
No, para mas lalo tayong malayo sa katotohanan. Kasi yan ang gusto ng kalaban, yan ang gusto ng demonyo, ng Satanas. No, malayo tayo sa kanya, malayo tayo sa mga yung katotohanan. Diba? Para hindi tayo, marami siya makasama dun sa kung saan siya paglalagyan. Amen? Amen. Kaya digital po ba tayo para dito po, kay Kuya Ernesto o kay sino pa rin kay Ate Latifa. Sige po, sa Ate Latifa, pwede po tayo magpasok. Meron po ba tayong karagdagan sa ating mga pinag-aaralan o ating na-discuss? Sa katanungan ni Ate Brenda o Ate Yana. Si Ate Kenneth, may karagdagan po ba tayo? Sige po. Tuloy po tayo. Okay, kay Kuya Jobert, welcome po tayo. Kuya Jobert, baka may karagdagan po tayo sa katanungan ni Brenda kanina. Bago. Gilbert. Ano po tayo katanungan? Jobert, karagdagan. Sige po, magtuloy po tayo sa, di ba, Ate Jaja, ano naman to eh, progressive naman yung pag-aaral natin, dire-diretso yan. Actually, ito na yun, isang conviction ng halal na spirito sa ating buhay na tayo makinig. Yung pagtatanong, yan, ibig sabihin, inigising ng halal na spirito yung kamalayan natin para mas lalo tayo mapalapit sa ating Panginoon. Amen. So, Amen. ito tayo. Okay lang po yan sa mga katanungan. Actually, i-entertain ko lang yan lahat. So, maliwanag na po ito na dahil dito, pananampalataya ng sino man ay hindi kayo maglalabas sa kanyang pagkilala sa Diyos. Ano oras pa tayo sa iyo? Sabihan ko lang sila yun. 10 minutes? Sige. Ito yung discuss din natin yung nakaraan, no? Maliwanag dito, sino ang Diyos? Tinanong natin yung mga kasama natin. Ito ba sila Richie? Richie, para sa atin, sino ba ang Diyos sa ating buhay? Sino ba ang Diyos sa ating buhay? Tinanong natin ito nakaraan sa ating mga kasama. Para sa atin naman, Kuya Richie, saka si Ate Pelegrin. God is my strength and Savior. Yes, Savior. Yung sinagot ni Ate Kelly itong nakaraan, di ba? Sabi ni Ate Jaja, siya ang creator. Yan, sabi ni Kuya Ernesto, siya ang mapagmahal ng Panginoon. How about si Kuya Richie, saka kay Ate Pelegrin? Meron po tayo sa dito. Okay, sige, kung wala po lang. Sige po, sige po. Wala mo na, sige, kung wala For po. me, good evening po, para po sa akin, si God yung number one friend ko, yung best friend ko all my life. Kasi siya yung nagbigay ng strength at saka brave para sa akin. At saka yung guidance ko, si God. Yun lang po. Salamat po. Kenneth, no? Yes, so friend, guidance, Yes, sir. strength. Okay, sige, tuloy po tayo. Sabi po natin, ang unang-unang definition natin ito o ang pag-anticipate natin sa Panginoon. No? Siya ang Diyos na lumalang sa lahat-lahat. Creator, tulad ng sagot ni Yaya, kaya ito nakaraan, siya ang creator. No? Sabi nga natin dito, walang anumang bagay sa lupa o sa langit, lahat ng nakapaloob dito, sa ilalim man, sa ibabaw man ng lupa, lahat ng nasa langit, nilalang ng Diyos at dahil ito ay walang sino man o anumang makapagmamalaki sa Diyos. Kilala niya ang bawat isa, no? Sa bawat isa sa atin, lahat ng kanyang mga nilalang, no? Lahat ng hayop, kilala niya. Sabi nga sa Isaiah, nasusulat sa Bible ulit, sabi nga sa Isaiah 43:3, di ba nyo alam? Di ba nyo talos? Na itong sa Yahweh na walang hanggang Diyos, siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan ay walang makakatarong. No? Sabi nga, sa isipan niya walang makakatarong. Pinapakita rito, no? Gano'n ka nakila ang ating Panginoon. No? Sinasabi rito,
siya ang Diyos kung kailanman, wala nung noon pa man, no? Wala nung simula pa man ng panahon. Okay? Makikita natin yung kung gano'n siya yung create, siya yung tuwan. Okay? Siguro tapos natin yung pangalawa. Pangalawa, kung siya ang may garang ng lahat, ang Diyos din ang may katakdaan sa bawat bagay na nangyayari sa buhay ng tao. Siya yung may katakdaan. Sabihin dito, sabi nga nito, sa Job 38, sa kanila lang po ito, Job 38, 4-8. Wika nga niya kay Job, ikaw ba ay tao na ikaw ba ay tao na nang gawin ko ang mundo? Sino nagpasya tungkol sa halawak nito? Sino ang sumukat? Sino may ng pundasyon ng mundo? Sino ang naglagay sa panulungang bato? Sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman, ito ay sumambulat? Wala namang bagay sa lupa na labas sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit nasa gitna ng pagsubok at negatibong mga bagay, ang Diyos pa rin ang may hawak sa lahat. Ano po? Okay, so, sa lahat. Opo, sa lahat. Sige, ganito lang muna tayo sa lahat. Okay? Dito rito, mababasa natin dito sa binasa ni Chris. Kung alam siguro natin yung kwento ni Job, no? Yung kwento ni Job sa Bible. No? Si Job, kung i-describe siya ng ating Panginoon, siya yung isa sa walang pahit kasalanan. No? Siya yung righteous. Tapos siya yung talagang ino-honor niya ang ating Panginoon. Yan ang sabi, no? Yung kwento ni Job, siya yung sa book ng Job. Ngunit parang may scene doon na sa langit, parang pinus yung isa talas, di ba? Parang sinabi niya na si Job ay, sabi niya, kasi nagbabalaki ng Panginoon sa nakita mo ba si Job, yung anak ko na yan, di ba? Siya yung aking tagapagpilipod na si Job. Kahit kasalanan, righteous siya, ino-honor niya ako, sabi nga sa talas doon, sabi niya, ino-honor ka lang niya kasi pinagpapala ko siya, sabi niya. Pero sabi ng Panginoon, sige, subukin mo siya. No? Huwag mo lang siya papatayin. Yan, sinunod na si Job na yung mga libo-libong hayop niya nawala, yung mga anak niya sa ako nawala, nagkasugat pa siya. No? Dumating nga, pero kung panahon na yun, talagang hindi nawala yung pananampalataya ni Job sa Panginoon. No? Tapos, dumating din yung panahon na kasi marami pati yung sa asawa niya, sinasabi na siya na itakwil mo na ang Diyos mo kasi yung mga nangyari sa iyo. No? Kaya parang yung pakiramdam niyo talaga taas baba talaga. No? Parang dumating din yung panahon na medyo nagtanong na rin siya. No? Nagtanong, ikaw ang sagot sa kanya ng ating Panginoon. No? Ikaw ba ay tao ng gawin mong mundo? No? Sino ang nagpasya ng tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Sino ang may hawak ng pundasyon? No, hindi niya sinagot ng direct ang si Job. Pero kinuha niya yung si Job, parang binigyan siya ng preview ba ng kanyang mga nagawa. Makita niya talaga sa kanya yung mundo, kung paano nag-work lahat, kada small details, yung hampas ng araw, yung kalangitan, lahat yung pinakita kay Job. No? Para pinakita sa kanya na parang na magpanahon ko rin ngayon, parang kasi ang Diyos siya may gawa ng lahat. No? Siya nagpapasya, siya may hawak ng ating buhay. At mundo. Siya may hawak ng ating buhay. Siya may pasya sa ating. Pinakita ni Job yun, no? Pinakita sa kanya, parang nagpapilapa siya. Parang naliya siya, nag-repent pa siya, no? Sorry pa siya, kahit sa mga nangyari sa kanyang buhay. No? Makikita natin dito na ang Diyos, hindi natin man sabi nga rin sa isang binasa rin ni Chris, walang anumang bagay sa lupa sa labas sa kapangyarihan ng Diyos. Siya lahat, kahit yung, di ba, kung sa libro na to,
bago gawin ni Satanas yung isang bagay sa atin, nagpapaalam pa sa Diyos. No? Kasi siya lahat may akla, siya may pwede niyang gawin. So, siguro sa inyo na natin itong nagkalit po tayo dito bago tayo. Sila ba kami tanong? Sige po, may katanungan po ba tayo dito? Oras. Wala, kuya. Katanungan, ituloy po natin next speaker, no? Actually, mas mahaba po rin yung natin sa laro dito sa dito kasi mas makakarinig tayo dito tungkol dito sa mga pagsubok na lumarating sa ating buhay, yung tungkol sa problema, o kung paano ba natin ito panghahawakan, paano ba natin ito mapagtatagumpayan, no? Magtatagumpayan sa ating buhay. O yung mga pwede natin mabangkit, yung mga nakakang pagsubok sa ating buhay, paano ba natin yung napagtagumpayan? No? At paano yung gagawin natin sa mga future pa, lalo ngayon nakakilala na tayo sa kanya. No? Alalahanin natin, sige, ito ginagawa. Okay na po ba sir yun? 5 minutes na. Okay. Sabi dito, sa Corinto, 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas ng pangapagtagumpay niyo. Dahil dito, dapat lamang na hindi pawala ng lakas ng loob ang sino man sa harap ng pangalan o kahirapan. Nung narinig ka ni Job yun, nung pinakita sa kanya lahat yun, doon na-realize niya na ay, hindi niya pala dapat posisyon ng Panginoon. No? Alam niya ng Diyos, pantay at galang lahat. Pinakita niya nga dito. Darating at darating sa atin yung pagsubok. Darating at darating sa atin yung deflasyon. No? Parte yan ng buhay natin. Kasi gano'n ka ba nung hindi, darating yan. So, minsan, talagang kasi nga yung laban natin dito, di ba, yung sa, alam natin na may Satanas, lagi tayo sinusunod yan, gawa ng kasalanan. No? Lalo na kapag malayo ka sa Panginoon, siyempre, pag malayo ka sa Diyos, hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi doon mo malalaman kung paano ito paglalanan. No? Doon mo malalaman kung paano mo hila ang ating Panginoon. Halimbawa, ito, sinabi niya rito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo. Kasi mula noon pa yan, panahon pa ni Adan, panahon pa ni Moises, panahon pa ni Abraham, na Isaac, na dire-diretso yan kay Noah, mga dumating na yung mga pagsubok pa yan. No? Pinala sa lahat ng panginoon. Pero nagtapat ang Panginoon sa kanila. No? Napagtagumpayan nila yan kapag hindi sila malayo sa Panginoon. Sabi ni Paul dito, nung sila pinagin yung mga taga-Corinthians, no? Walang sino mang tao yan na parang sinubok o na-test ng Panginoon na kakaiba. Lahat yan dinanas sa ng tao. No? Ano man yung pinag-aanan natin, ano man yung mga katandaanan natin dati, lahat yan dinanas sa ng tao. Mapagtatagumpayan natin lalo yan kapag nasa Panginoon tayo o nasa Diyos tayo. Okay? Dahil dito, dapat lamang na hindi tayo mawalan ng lakas ng loob. Ang sino mga harap sa harapan ng anumang pangalan o kanirapan. No? Hindi na naisip ng Panginoon na tayo mabigo. No? Kasi kapag nagtatagumpayan natin yan, lahat ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay, lalo tayo mag-purify, mas nag-glorify natin ang Panginoon dahil sa kapag-napagdaan natin yan. No? Ang Diyos natin ay tunay na gumagalaw sa ating buhay para ilayo tayo sa ating kapahamakan. Okay? No? Kaya, andyan ang binigay sa atin ng banal na banal na Espiritu Santo para gumagay sa atin. Para mas lalo tayo patatagin at ibigay ng nakakasa sa atin. O para lahat ng mga tentasyon, ma-resist natin. Okay. Meron po tayo na nagdagan doon. Medyo Lord, baka may nagdagan ka doon. Wala po, sige lang. Okay? So, siya ang may akda ng lahat, no? Alam natin yan. Sabi nga sa isang kanta, di ba? Sabi nga, may problema tayo, sabi nga, God will make a way. Sabi nga, where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make
away from it. No? Lahat yan, may kaparaan ng Panginoon. Manusulas na tayo sa kanya. Okay? So next week, ito po regarding yung pag-aaral natin. Siguro may karagdagan po ba tayo dyan si Ate Ferry, baka may karagdagan po tayo. O si Ate Yun, si Ate Lloyda. Lloyda. Si Ate Lloyda po, may po. Ate Lloyda, wala. Ate Latifa. Si Ate Latifa, baka susunod natin mag-share. Paano ba natin napagdaanan, paano ba natin napagtatagumpayan yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? Si Ate Latifa, kung sa'yo lang po yung marito natin. Pas muna ngayon. Pas muna ngayon na. May ano kasi, may doktor. Sige po. Okay. Si Kuya Richie, paano ba natin napagtatagumpayan yung mga pagsubok sa ating buhay? Siguro ituloy po natin, balikan po natin itong number ito rin next week. No? Kung wala na po tayo question, i-close po natin at may klase pa ulit po si Sir John. Question. Pero parang hindi natin nakita ito pa ba tayo? Kaya meron po tayo karagdagan pa o katanungan pa bago tayo mag-close? Next week na lang. Actually, Sir John, di ba pwede po tayo mag face-to-face ngayong Friday na to? Labas po tayo ng 3:30. No? Tayo sina Kuya Nestor, no? Si Richie, si Brenda, si Bennett. Sa Friday siguro, excuse natin tayo sa review ng mga 3:30 hanggang 5 p.m. po tayo, face-to-face po tayo, no? Para makapag-kamustahan din tayo. Okay lang po ba yan, Kuya Nestor? At Kenneth, narinig ko ba? Okay lang po ba yun? Sa Friday, magkita kayo tayo, face-to-face po tayo. Naka-mute po kayo. Pwede na po kayo mag-mute na. Pwede na kayo mag-mute. po? Malapit po rito sa school. Siguro mga 5 minutes drive lang or 4 minutes. Kasi sabi ng madam ko, hindi daw ako mag-aral sa Friday kasi papunta kami ng Taip. Para sa susunod na lang po ating edit sa iyo. Sa sunod na lang po, sir. Okay. Pero kung makalabas ka pa rin, tama ka na lang sa akin. Ako yung rest, okay mo ba yun sa Friday? Wala pa kayong may rest. Hindi siya nakakonect. Wala pa kayong may. Walang mic. Wala. May mic siya pero hindi nag-function. I-close po muna siguro natin. Hindi nag-function yung mic niya. Wala po yung mic, kaya rest pa. Sige po, may close po muna natin siguro yung pagkakasabay sa natin nito kasi may klase po si Sir. Pasalamatan natin Diyos na po. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Father God, minsan pa, aming pong kinikilala na amin. Kayo po ang nagtatapos lahat. Kayo po ang gumawa ng lahat ng bagay na aming nakikita, maging ang mga bagay na ninyo nilikha na hindi namin nakikita, Lord God. Sadyang sa kapangyarihan niyo po, Lord God, ito, Lord God, ay pinapadaman niyo sa amin. Maraming salamat po, Lord God, sa katagumpayan po muli, Lord God, ng gawain ito, Lord God. Sa muli po, Lord God, ay malalim po, Lord God, ang pakilala sa inyo, Lord God, at napapakilala po namin kayo, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, at unti-unti po, Lord God,
kami po, Lord God, ay nakakakilala sa inyo. Maraming salamat po, Lord God. Lord God, maraming salamat po, Lord God, muli sa mga oras nito, Lord God, na kung saan muli po kami nagkasama-sama, Lord God, o po kayo, Lord God, parangalan, o kayo, Lord God, masamba sa Espiritu at Katotohanan. Maraming salamat din po, Lord God, sa aming tigapuro, Lord God, si Kuya Rado, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa pinahiram niyo po sa kanyang katalinuhan, Lord God, maging sa aming mga kasamahan dito, Lord God, si Kuya Dan, si Sir June, si Sir Alcher, si Sir Frank, si Jobert, si Pia Ernesto, si Ate Jeep Kenneth, si Ate Latifa, si Ate Richie, si Ate Brenda. Maraming salamat po, Lord God, sa mga anak niyo, Lord God, na patuloy, Lord God, na nag-aaralan, patuloy na kumikilala sa inyo, Lord God. Patuloy, Lord God, na naghahanap, Lord God, ng mga kasagutan, Lord God, sa mga katanungan. Maraming salamat po. Paligan, maraming salamat din po, Lord God, sa lugar nito, Lord God, na kung saan patuloy niyo po, Lord God, na pinapag-amit sa amin, Lord God, bilang daluyan, Lord God, na inyong mga salita upang maihag, Lord God, ang inyong Ebanghelyo, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, kay Sir June, Lord God, na kung saan bukas loob po siya, Lord God, na patuloy, Lord God, na pinapagamit ang lugar nito, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Dahil nga po natin, Lord God, na patuloy niyo po, Lord God, sa pagpalain, Lord God, at bigyan niyo po siya, Lord God, ng malakas na pangatawan, at patuloy na kalusugan ng maganda, Lord God. At dalayan din po namin sa inyo, Lord God, na palakagin niyo po siya, Lord God, ingatan, especially, Lord God, sa kumakalat, Lord God, na COVID-19 virus. Maraming salamat po, Lord God. At nawa, Lord God, wala pong buwang ang kaaway sa apat na sulok ng bahay na ito, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Patuloy niyo po, Lord God, pagpalain, proteksyonan, at pag-ingatan, Lord God, ang kabuuan, Lord God, ng USDI family, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Mag-isa bumupo po rin, Lord God, mag-isa mga admin, Lord God. Patuloy niyo po, Lord God, silang bigyan ng katalinuhan at kaalaman na nagpumunta, Lord God. Kung patuloy nila, Lord God, may pahayag, Lord God, na kung gaano po, Lord God, kabuti, Lord God, ang inyong mga gawa, Lord God. Maraming salamat. Hindi pa, Lord God, saan po mag-iwalay, Lord God, dahil hindi po namin sa inyo, Lord God, ang masarap na pagtulog, masarap na kapahinga, may na pagtulog at panibagong lakas at panibagong bukas. Maraming salamat po. Muli, Father God, ito pa yung sinasamo, dinadalangin, na may papuri pa, salamat magsamba, magdakila sa tanging pangalan ng anak na si Jesus Cristo, na aming Panginoon, at sa kapit patnubay ng Banal na Santo ng Espiritu. Amen. Amen. Salamat.